Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sinaksak ng isang jeepney driver ang isang lalaki sa Mangaldan, Pangasinan. Chris, ano ang dahilan ng pananaksak? Connie, sinisingil daw sa utang ang jeepney driver nang bumunot umano siya ng patalim. Sa kuha ng CCTV na hawak na ngayon ng Mangaldan Police, makikita ang tila pagkipagtalo ng lalaki nakadilaw sa jeepney driver. Mabagal na umandar ang jeep hanggang sa tumigil ito. Nang balikan ng lalaki ang jeepney driver, doon na siya sinaksak. Dinala sa ospital at nasa maayos ng kondisyon ang biktima. Tumakasama ng jeepney driver na patuloy pang hinahanap. Ang huling impormasyon ng pulisya, nagpunta siya rito sa Dagupan matapos ang krimen. Isang linggo bago mag-undas, puspusa na ang paggawa ng mga kandila sa Norsagaray, Bulacan. Kwento ng may-ari ng isang pagawaan ng kandila sa Barangay Bigte, halos buong araw na ang kanilang paggawa ng kandila dahil sa dami ng mga umo-order. Kadalasan daw ng kanilang sinusupply ay sa buong bayan ng Norsagaray pati na sa lungsod ng San Jose del Monte. Ayon naman sa ilang nagtitinda ng kandila, nagsisimula na ring lumakas ang bentahan doon. Dito naman sa Pangasinan, tuloy-tuloy na rin ang paglilinis sa ilang sementeryo. Sa isang sementeryo sa Calasiao, nag-aabang na ang ilang tagalinis ng nicho ng mga bumibisita para kontratahin sila sa paglilinis. Bukod sa mga naglilinis, nakapwesto na rin doon ang mga nagtitinda ng mga bulaklak at kandila. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang guro sa Matalom, Leyte matapos barilin ng kanyang sariling mister. Sila ng motibo sa krimen. Rafi, problema raw sa pamilya ang tinitingnan ng pulisya na motibo sa krimen. Batay sa investigasyon, nagpanggap na delivery rider ang sospek na pumasok sa paaralan. Pinuntahan niya ang biktima at base sa pahayag ng ilang guro, nagtalo ang dalawa. Tumakbo ang biktima sa isang classroom at humingi ng tulong. Doon na siya binaril ng mister. Walang ibang nasugatan sa insidente. Napag-alaman din ng mga otoridad na walang gwardya ang nasabing paaralan. Ayon sa pulisya, nagsampa ng reklamo noon ang biktima laban sa sospek dahil umano sa pang-aabuso nito ilang buwan bago ang krimen. Ang sospek tumakas matapos ang pamamaril at natagpuang wala ng buhay sa banyo ng kanilang bahay. Isang armas din ang narecover sa lugar. Dahil sa insidente nitong umaga ng Miyerkules, kansilado hanggang kahapon ang klase sa paaralan. Nananawagan naman ang pulisya sa DepEd na higpitan ang seguridad sa paaralan. Batay sa inilabas na pahayag ng DepEd Schools Division of Leyte, ipapatupad ang enhanced security measures sa nasabing paaralan sa pag-asang maiwasang maulit ang insidente. Sa Quezon, Bukidnon, wala ng buhay ng matagpuan ang mag-asawang senior citizen na nahulog sa bangin dulot ng landslide. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakita ng search and retrieval team ang mga bangkay kahapon ng umaga. Bago ang insidente noong linggo, sakay ng TriCab ang mga biktima nang gumuho ang bahagi ng kalsada. Na-turn over na ang mga bangkay sa kanilang mga kaanak. Sinusubukan pa silang makuhanan ng pahayag. Alinsunod naman sa utos ng DPWH, sarado muna sa mga motorista ang Bukidnon, Davao City Road habang hinahanapan ng solusyon ang nasirang kalsada. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki matapos malunod sa isang sapa sa barangay Agtugop sa Asturias dito sa Cebu. Kwento ng pinsan ng biktima, sinagip ng 35 anyos na lalaki ang nalulunod niyang 12 anyos na anak na hinigop ng whirlpool o alimpuyo. Tinatayang 7 talampakan ang lalim ng sapa na malakas umano ang agos. Pagkatapos maligtas ang anak, ang biktima na ang hinigop ng alimpuyo at tuluyang nalunod. Para masiguro ang kaligtasan ng mga maliligo sa lugar, naglagay na ng lubid at life ring doon ang lokal na pamahalaan. Mahigit 43 billion pesos na halaga ng umano'y marijuana kush at vape cartridges ang nasabat mula sa isang lalaki sa bypass operation sa Taytay, Rizal. Naaresto ng pulisya ang sospek sa mismong bahay niya sa Barangay San Juan. Doon din tumambad ang kilo-kilong marijuana kush, dried marijuana at vape na hinihinalang may marijuana juices.
Bukod dyan, nakumpiska rin mula sa sospek ang perang ginamit sa operasyon, mga gamit na pinaglagyan ng mga iligal na droga at ilang ID, kabilang na isang peke umanong driver's license. Tumanggi magbigay ng pahayag ang sospek tungkol sa krimen. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patuloy ang investigasyon ng pulisya ukol sa pinagkukunan ng mga iligal na droga ng sospek.